which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Ano naman, 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Okay, sabay-sabay tayo sa 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo, Panginoon. Pahayag, Panginoon, ng inyong mga salita. Pwede nga, Panginoon, linisin mo kami, Panginoon, ng aming mga pagkakasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Ganun din, Panginoon, hindi maging hadlang ko, Panginoon, sa aming pag-aaral sa umagang ito. Kayo, Panginoon, magbigyan ng kapurihan, may taas, Panginoon, ng inyong mga salita sa aming harapan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? Ano nang nangyayari sa mundo? Yung title ng ating mensahe sa umagang ito, Standing Faithful in Perilous Times. Yung bigkasin na, perilous. Ano daw yun? Manatiling tapat sa gitna ng mapanganib na panahon. Manatiling tapat sa gitna ng mapanganib na panahon. Okay? Sabi diyan, all scriptures is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? Kilala natin kung sino nagbigay ng mensaheng ito at kanino niya ito binibigay. No? Si Paul, yung nagsulat ng 2 Timothy, siya rin nagsulat ng 1 Timothy. Okay? Siyempre. Okay? At kausap niya dito si Timothy. Okay? Si Timothy ay lingkod ng Panginoon. Okay? Mas bata sa kanya. Nagbibigay siya ng instruction dito. Okay? Yung salita ng Panginoon niya nagbibigay ng instruction sa atin. Okay? Sa unang point, no? Ang mga nangyayari ngayon, bakit ito naging mensahe ko, no? Parang nakikita ko bakit ganito, no? Yung nangyayari sa mga uunlad na bansa, nangyayari na rin sa atin. Bibihira kasi yan, ano? Sa school, normally, ang mga estudyante ay may takot sa teacher. Pag nakita ko pa lang namin dati yung mga director, di ba? Pagka umano kami doon, morning ko. Pag papasok kami, kumbaga yung respeto na nandun. Okay? Sa teacher mo, di ba, may takot ka na agad eh. Pagtayo pa lang niya doon eh. Pagsalita pa lang niya, meron ka ng, may inaano ka ng takot. No? Yung tamang takot ha, hindi yung takot ka lang basta. Okay? Pero sa panahon ngayon, nawawala na yung ganong takot. Okay? Yun yung titignan ngayon natin. Bakit ngayon, tayo, dapat manatili at natapat sa gitna ng mapanganib na panahon. Mapanganib ba yung ating panahon? Hindi, nakikita na nga natin, nababalita, social media, no? Sinasaksak na, parang wala lang reaksyon. Di ba? Kita niyo sinasaksak na. Sinasaksak ako, parang gano'n lang. Parang wala nang, di ba? Dapat meron ka agad reflex eh, pagka gano'n eh, di ba? Tayong mga Kristiyano, dapat meron tayong gano'n. Sa panahon natin ngayon, parang nawawala. Yung alam na kagad, nakakailag kagad tayo. Alam mo kagad kung anong gagawin mo. Okay? Hindi tayo nagiging parang tuod. Ano yung tuod?
Ganun lang, parang nonchalant yung sabing yung salita ngayon sa mga ano, sa ano ba yan? Gen Z. Nonchalant. Parang wala lang. Ay, hindi tayo dapat gano'n. Okay, perilous times required spiritual discernment. Okay, sa panahon ng panganib, kailangan natin ng spiritual na pagdidesisyon o kaalaman. Madidiscern mo, malalaman mo. Okay? Yung malayo pa lang nakikita mo na, ay mali ito ah. Okay? Okay, sabi dyan, Paul describes the moral and spiritual condition of people in the last days. Sa huling panahon, dinescribe ni Paul kung ano yung maaaring mangyari. No? Hindi tayo bibigyan ng confusion, hindi tayo hindi malabo, no, na sitwasyon or pag-iisip, no, clear dapat ang ating mga pag-iisip. Okay? Hindi siya magulo, hindi confusing, diba? Hindi siya ganun, no? Binigyan tayo ng eksakto, kompleto, walang kulang na paalala. Okay? Keynotes. The danger of the last days is not merely outward wickedness, but religious people who have a form of godliness while denying God's power. Okay, hindi yung makikita mo kaagad na ay talagang ano to, hindi to. Okay, si Rapi nag-invento na no? Yung mga classmate daw niya. Alam niya na kaagad na nadidesign niya, walang ano to, wala akong patutunguhan dito pag ito yung magiging basada ko. Nag-bake, ang ginagawa ngayon mga ano ngayon. Nagsusuntukan. Ngayon yung ano ko ngayon no? Scatter. Okay. Paano ngayon ang isang kabataan, paano namumuhay? Sa kalalakihan, madalas yan, ano? Bisyo. Okay? Number one na bisyo ng mga kalalakihan, ano ngayon? Vape, sigarilyo, inom, pareho naman yung dati. Pero mas yung mga sa mga Kristiyano, sa tingin nyo, ano? ML. No? Mobile Legends, aray ko. Okay? Pinapupuyat. Hindi nga kayo nagiinom, napupuyat naman kayo. Okay? Hindi ka nga naninigarilyo, pupuyat ka naman. Pareho lang rin yun. Yeah? Ano pa? Sa mga kababayan, ano kaya mga ano ng kababayan yan? Landi, no? Yung TikTok, hindi maano yung TikTok. Parang mga kabataan ngayon, parang hindi mabubuhay na walang TikTok. No? Makita lang ng isang lugar na TikTok. Ano ba itong mga ito? Mga naasinan? Alam mga bulating na asinan. Galang kahit saan, sa CR. Ganun ang buhay ng mga tao nga. Tingnan niyo mga ka-classmate nyo. Okay? Maski sa klase, nagti-TikTok. Totoo yun, nasa klase nagti-TikTok. Okay? Yan ang buhay ngayon ng ano, kabataan. Kaya nakikita natin, no? Nakikita na kaagad natin, malayo pa namin, hindi dapat yan ang maging buhay natin. Okay? Sabi dyan sa Matthew 24:12. Natin, Matthew 24:12. Matthew 24:12. Okay, ang Matthew 24, alam natin yan, last days yan, no? And because iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Okay? Ano yung wax cold? Ang wax, hindi naman yun mabubuo kung hindi malamig. Okay? May mga pag-ibig na malamig, alam niyo ba yun? Ano yung pag-ibig na malamig?
Ano yung mga pag-ibig na malamig sa panahon natin ngayon? Okay. Puro pakitang tao. Di ba? Pag nag-vlog, puro masaya kami, mayaman kami, nagmamahalan kami, pupunta kami sa ibang bansa, nag-aansaya-saya namin. Pero pagdating yun sa sila na lang, wala nang pag-ibig. Yun yung wax code. Ano lang, pakita lang. Pakitang tao. Front lang. Front. Sa harap mo lang makikita. Okay? This know also that in the last day, perilous times shall come. Pag sinabing mangyayari, mangyayari ba? Pag sinabi ng Bible, shall come. Pagka nakita mo yung word na yan, shall, imperative word yan eh. Ibig sabihin, mangyayari. Okay? Shall come, mangyayari yun. Okay? For men shall be lovers of their own selves. Okay? Mahal ang kanilang sarili. Okay? Ayoko ng inconvenience. Gusto ko palaging sa akin nakafocus lahat. Lahat ng tao nakatingin sa akin. Ako ang pinakamagaling, ako ang pinakamayaman, ako ang pinaka... Okay? Ano pang gusto niyong ako? Ako ang pinakamaganda, ako ang pinakamagandang boses. Ano pang gusto niyong maging ako? Pinakamatalino. Ano pa? Pinakamagaling, pinakamabait. Pwede yun eh. Pwedeng itago yun eh. Pinaka-humble. Kala mo lang yun. Pwedeng itago siya. Pwede siyang i-coat. Pwede kang maglagay ng maskara. Okay? Covetous. Ano daw yung covetous? Kasama yan sa ano, di ba? Okay. Lovers of money, greedy. Okay? Alam natin the love of money is the root of all evil. Always wanting more possession, wealth, or what belongs to others. Yun ang masama. Okay? Pwede ka namang maghangad. Huwag lang yung hangadin mo yung pagmamay-ari ng iba. Okay? Okay ba yun? Maghahangad ka ng may-ari ng iba. Pwede ka namang manghingi sa Diyos. Di ba? Hindi mo kailangan hangadin yung pagmamay-ari namin. Yan na yan. Yan yung gusto ko sapatos. Yan yung suot niya. Yan na yan. Yung ganyan. Yan na yan. Yung ganyan gusto ko. Hindi ayoko ng iba. Gusto ko yan lang. Ang dami mong damit. Gusto mong gamitin yung damit pa ng ibang tao. Nakita mo lang saan may bagong damit. Covetous yun. Ang dami mong damit. Ano yung nangyari kay David, di ba? Ang dami niya asawa. Bakit gusto mo asawain yung hindi mo asawa? May asawa pang iba. Di ba? Yun ay malalaking ano. Pero sa maliliit na paraan, anong pag covetous ka, gusto ko yung ganyang talino, yung ganyang statue. Gusto ko yung ganyang kalalagayan. Gusto ko maalis siya dyan. Gusto ko akong pumalit sa kanya dyan. That's covetousness. Ano pa laban natin dyan? Ang covetous person loves possessions more than God. Sabi dyan sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Pag mahal mo ang pera, wala namang ibang root na eh. Okay? Pag may pera ka, nasa iyo na lahat daw. Oo, in that status, no? Nasa iyo lahat. Kapangyarihan, pwede mong bilhin kung anong gusto mo, pwede mong gawin ang gusto mo. Diba? Pag may pera ka ngayon, pwede mong bumili ng mga tao, nasusunod kunyari sa'yo. Ano pang, pag may pera ka, anong pwede mong pang gawin? Makain mo lahat ng gusto mo, maaral mo lahat ng gusto mo,
Pumasok ka sa mga iba-ibang mga institusyon. Ang gusto mong gawin? Magpatayo ng mga iba-ibang mga bahay. Ang sarap na may maraming pera, di ba? Masarap pa maraming pera. Oo naman, syempre, di ba? Pero pag minahal mo yun, ibang klase na yun. Pag minahal mo yung pera, ibang klase na yun. Okay? Sisira ka na ng buhay ng iba, aapa ka ng ibang mga tao, kasi gustong-gusto mo ng pera eh. Masarap ba magkaroon ng pera? Depende eh. Tama. Okay? Pag minahal mo yung pera, yun na yung downfall nun. Pero pag ang pera ginamit mo sa kawalhatian ng Diyos, magamit mo siya sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kapatid mo, maganda siya, di ba? Pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Okay? Nakita ko dito pagka nagpatuloy tayo sa Panginoon, ako, napaka. Tapos ganito yung mga tinuturo sa atin. Hindi mabababaw. Hindi yung shallow na teaching, happy-go-lucky na teaching, na wala lang. Okay? Sabi doon, boasters. Okay? Braggarts. Self-promoters. Okay? Hilig mo ba mag-brag? Akong pinakamagaling, akong pinakamatalino, ako. Si Boy ako. Si Boy ako. May ka-classmate kaming gano'n, pagkabarat pakating pa lang, ako, palagi, ano niya palagi, ako. Ay, sa amin, ganito. Hindi lang, minsan naman sa amin. Yung mga ganyan tao, no? Hindi ano yan, masasalimuhan niya sa buhay niyo. Okay? Constantly talking about their achievements to gain admiration. Okay? Na palaging sinasabi yung kanilang ano. Kung anong meron sila, doon sila pinakamagaling. Doon sila nakafocus. Di ba? Sabi niya, boasters seeks glory for themselves rather than giving glory to God. Okay? Let another man praise thee, not thine own mouth. Sabi sa Proverbs 27:2. Sino daw magbibigay ng praise sa'yo? Yung ibang tao, hindi yung kunyari, pinakain mong sarap ng luto ko, di ba? Ang sarap ng luto ko, di ba? Hindi mo pa pipilitin yun. Hayaan mong sila magsabi nun. Yung paglilingkod mo, hayaan mong sila magsabi, ay, buti yung paglilingkod mo. Hindi yung sila, naglingkod ako sa Panginoon, nagsimba ako, nanalangin ako. 3 oras. Ang pinalangin sa 3 oras. Okay? Proud. Ano na natin to? Arrogant. Haughty. Thinking oneself better than others and refusing humility. Okay? Refusing humility. Proud. Pride often leads to downfall. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Yan natin yung mga ganda yan. Okay, ngayon, pinag-ano nila yan, ano? Sineselebrate ngayon yan. Sa office namin, ako, laging ganyan ang pinag-uusapan sa panahon natin ngayon, itong June. Okay? Hindi lang natin sila, pero pinapakita natin na hindi tayo agree dun. Okay? Marami rin mga tao na ayaw dun. Hindi lang tayo. Okay? Kasi alam naman natin na yan ay baliktad, contrary. Okay? Meron pamamayan yan. Blasphemers. Slanderer against God to others. Or others. Wala. Slanderer against God or others. Any slander, speaking irreverently about God or maliciously against people. Okay? Hindi lang ng pagbablaspheme, lalo na sa Diyos.
blasphemy, dishonor God, and harms others through evil speech. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, sabi sa Ephesians 4:29. And then, let no corrupt communication. Okay, ano yung corrupt communication sa panahon ngayon? Ano yung mga corrupt communications? Pinag-uusapan niyo yung ibang tao sa likod niya. Pwede ba pag-usapan niyo yung ibang tao? Pwede, kung ikakabuti ng tao na yon, tama? Pero kung ikasisira ng tao na yun, huwag nyo nang pag-usapan. Okay? Ganyan yan. Alam mo, ganun talaga yan. Okay? Mabuti may problema siya, may problema si kapatid na namin. Saan pwede natin tulong? Pag-usapan nyo. Okay? Pero kung pag-uusapan nyo lang yung flaws ng tao na yun, kung ano man ang ginawa niya, huwag mo nang pag-usapan. Hindi yun makakatulong sa kanya. Okay? Saan na tayo? Saan na tayo sa ating verse? Blasphemers. That's na tayo dun. Disobedient to parents. Alam na natin to. Okay, Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Ang pagiging disobedient sa parent, kung ang parent mo, ang number one na authority mo, hindi mo sinusunod, ano pa ang susundin mo na authority? Isipin nyo, yun yung pinaka-basic. Okay? Sinabihan ka ng tatay mo, kung umano ka lang, easy ka lang, kumain ka lang. Sabihin mo sa tatay mo, naano mo ba ako? Sino ka para magsabi sa akin nun? Pwede mo gawin mo yun sa tatay mo? Pinapayuhan ka ng tama, ang sabihin mo, sino ka? Naano mo ba ako na alam mo ba yung pinagdadaanan ko? Sa tatay mo yun. Aray ko. Okay. Ano tayo? Disobedient to parent. Pinapayuhan ka ng tatay mo, binabaliktad mo yung payo. Okay? Anak, huwag mo itong gawin, yun ang gagawin mo. Okay? Anak, huwag ka mag-girlfriend at mag-boyfriend ng hindi Kristiyano. Okay? Yun ang gagawin mo. Alala ko tayo sa vlogger eh. Sabi niya, paano hindi maging magaling na basketball player? Yung binigay niya ngayon, ganito ka, naging tamad ka, ipasa mo sa kalaban. Hindi gagawin mo baligtad. Imbis na maayos, pabaligtad yung gusto mong gawin. Disobedient to parent yun. Inutusan ka ng tatay mo, ang ginawa mo, iniwan mo yung tatay mo, bahala ka dyan. Bahala kayo dyan. Ang bait mong anak nun. Unthankful, alam na natin yan. Okay? Yung mga simpleng gestures lang, no? Pinagbuksan ka ng pinto ng isang lalaki. Salamat na, salamat po. Pinulot yung nahulog na ano kung ano man yan. Magpasalamat ka, simple lang na gesture. Yung mga kalalakihan, alam nyo yun, dapat kayong tutulong sa nasa memory verse natin yun. Okay? Ano daw sila? Weaker vessel. Okay? Nakikita mo na yung kapatid mo nagbubuhat ng galon na, ang dami ko nang binuhat na rin. Bahala siya. Okay? Tama ba yun? Ano mo naman mas weaker yun eh. Kaya mo para magkaroon siya ng muscle. Okay, without natural affection. Ano ibig sabihin ng without natural affection? Okay, ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Okay? Ito daw, nawawala na yung natural affection. Okay? Baliktad.
Gusto ng lalaki, lalaki rin. Gusto ng babae, babae rin. Aray ko. Yung matanda, gusto bata, batang bata. Okay? Ganun bang ganun? Ang daming ganun. Hindi pa. Truce breaker. Ano daw yung mga truce breaker? Anong sinabing truce breaker? Covenant breakers, unforgiving. Okay? Those who refuse reconciliation and do not keep agreements or promises. Oh, kita tayo dun bukas. Ay, maaga tayo bukas ha. Mga truce breaker yun. Yung hindi pupunta doon kung anong pinag-usapan nyo. Okay, let be your yes, be yes, and let be your no, be no. Okay? Truce breaker refuses peace and reconciliation. Sabi sa Romans 12:8, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Okay? Mamuhay tayo ng may payapa. Hindi tayo truce breaker. Okay? Kita tayo sa ganitong oras. Mahala ka dyan. Puyat ako eh. Ganda ng sarap ng laro ko kagabi. Ang dami pang nag-ano doon, trash talker. Mayayabang. Ano tayo? False accuser. Ano tayo? False accuser. Ano ang mga false accuser? Slanderer, malicious informer, making false charge, spreading rumors, or damaging another's reputation. Naninirang puri ka. Chismis. Okay sana kung Swiss miss eh. Masarap pa eh. Kaso chismis. Okay? Sinisira mo, iniiba mo yung sinabi ng ibang tao, no? Napakarinig mo lang dyan na na-example mo na ito dati eh. No, naparinig mo lang dyan, pinagparadyakan ko yung tatay ko kagabi. Yan. Bugbog sa atin tatay ko eh. Buti na lang, panaginip pala yun. Eh, narinig mo lang yung pinagtatadyakan ko yung tatay ko. Sigurado. Pinuwento mo na sa iba, pinagtatadyakan ni James yung tatay niya. Bugbog sarado. Iniiba mo, nakakuha ka lang ng ng pagkakataon, sirain yung isang tao. Ikikwento mo na yung hindi mo naman kinuha yung buong konteksto ng kwento niya. Buti na lang talaga, panaginip lang yun, sama ng panaginip. False accuser, slanderer, malicious informer. Okay? Huwag mong siraan yung ibang tao. Imbis na siraan mo, mahalin mo. May flaws yan, alam natin, lahat tayo may pagkakamali. Okay? Hindi tayo perfecto. Matuto tayo magpatawad. Incontinent. Ano yung incontinent? Nasa continent. Without self-control. Unable to restrain desire, emotions, appetite, or passion. Yan! Gusto ko na maglaro! Yung cellphone, di ba? Yung palabas na ganun sa di ba? Yung yung nag-ano siya, scatter, parang ganun. Hindi talaga niya yung binato niya na yung cellphone niya, binigyan pa ulit siya ng cellphone. Inukot niya na yung cellphone niya na ganun, nasira na yung cellphone, may nagbigay ulit sa kanya ng cellphone. Hindi niya mapigilan yung pag-cellphone, pag susugal. Sugal yun no? Pero hindi,
babawan lang natin paglalaro. Hindi mo mapigilan yung paglalaro. Hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko talaga. Para akong inaalipin ka nun. Alipin ka ng isang object. Imagine mo, dapat tayo ang pinakamataas yung order na ginawa ng Panginoon. Ngayon, bumababa ka sa isang cellphone lang. Sa isang game lang. Binababa mo yung sarili mo. Sa TikTok, binababa mo yung sarili. Talaga pagka nakakita na ako nagsasayaw talaga, hindi ko lang mapigilan. Pagka napatong ko na yung ano ko yan. kahit wala mo nakaganon, gaganon-ganon yung mga bata, di ba? Nagsasayaw-sayaw. Oo, kahit na. Parang may tama sa utak. Wala na. An incontinent person lacks mastery over desires. Sabi sa Proverbs 25:28, he that had no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ano yung city na walang wall? Walang protection yun. Kahit sino-sino na lang papasok doon. Fierce, savage, brutal, harsh, cruel, violent, and lacking gentleness. Okay? God calls believers to gentleness, not cruelty. Okay? Dapat ang mga lalaki matibay. Ang ganda ng mga babae. Pero hindi tayo fierce. No? Pagka tumasabog na yung emotion mo. Hindi mo napipigilan. Okay? Magsalita, mag-isip. Okay? Yung sinasabi ng Panginoon, wala tayong magagawa. Sabi sa 2 Timothy 2:24, the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men. Okay, maganda pa rin yung gentle, magsalita tayo ng may salt, may light, hindi yung fierce. Makita mo, hindi ka mo dyan! Ganun ka agad, no? React ka agad. Ano yan? Ano ginagawa mo? Fierce ka agad, galit ka agad, gusto mo agad makipagsuntukan, makipagsabunutan. Traitors! Okay, alam na natin yan. Those who are disloyal, abandon trust for personal gain. Okay, yung politika natin ngayon, ganyan na ganyan. Wala nang classic na example. Okay? Kung sino yung ngayon, nandun sila. Pagka wala na dong yung power, nandito na ulit sila. Para sa talon sila ng talon, wala silang pinanghahawakan na ano? Ano yung pinanghahawakan dapat nila? Prinsipyo. Wala silang principle na pinanghahawakan. Kung nasa ng pera at power, nandun sila. Wala silang tinatayuan. Dapat ba ganun tayo? Saan tayo tatayo dapat? Saan tayo tatayo dapat? Mamaya yung pinakala natin dito. Yung salita ng Panginoon. Okay? Saan dyan? Traitor. Heady. Ano yung heady? Reckless. Rush. Acting hastily without wisdom or consideration of consequences. Basta kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Hindi mo iniisip yung consequence. Pag sinabi ko ba to, anong magiging epekto nito sa ibang tao? Pag ginawa ko ba to, anong magiging epekto nito sa iba? A heady person acts impulsively and arrogantly. Ano yung impulsive buyer? Ano yung mga impulsive buyer? Pagka nagkaroon ka ng credit card, naku. Pag impulsive buyer ka, lubog ka sa utang.
Alam niyo ba yun? Yung dikaskas lang na pera. Ganyan lang yun, no? Kakaskas mo lang na gano'n, chiking, chiking! Okay. Lahat ng gusto mo, maano mo. Ay, ang ganda nito ah. Ching! Ang ganda. Ching! Pagkadating ng bayaran, doon mo malalaman. Reckless. Okay? Parang ngayong mga nagbumotor, di ba? Mga kabataan ngayon, 5-5 nakasakay. Ang bilis pa. Wala mga helmet yun. Kala mo hindi mamamatay pag nabangga eh. Nakakita na pa kayo nun? Hindi dito, ang dami dito sa San Mateo at saka sa Montalban. Okay? Mga reckless. Gusto nyo ba maging reckless? High-minded. Conceited. Pop up. Okay? Matalino ako eh. Alam ko lahat yan. Walang makakapigil sa akin. High-minded. Okay? Maganda sana kung tatalino tayo, kaso lang dapat yung hindi tayo dadalhin yan. Makikita na kayo ng balon. Okay? Yung balon, pag binitawan mo yun, aangat na yun. Hindi na aapak yung paa mo sa lupa. Hindi na tatayo sa lupa yun. Dadali na siya kung anong filled with self-importance, pride, looking down on others. Pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, ang tingin mo sa iba mababa. Okay? High-minded people are consumed with self-importance. Ganyan, magkakaduktong naman yan. Pride. Okay, sabi sa James 4:6, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Okay? Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Lovers of pleasure more than lovers of God. Mas gusto mo yung ganda ng sanlibutan. Pita ng laman. Yan ang tago, di ba? Gusto mo lahat, gusto mo magandang babae, gusto mo mga poging lalaki, hindi naman spiritual. Okay. Having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Okay? Pag nawala kayo dito, maraming mga churches. Pag napunta kayo sa mga schools, maraming mga organizations. Minsan, yung mga organization na nagtatago, no? Minsan naka-candy coat yun sa spiritual. Christian, ganito. Naka-ano dati dyan ng Metro Manila Christian Fellowship, parang ganun. No? Ang ano na inaano nila, mag-disciple ka para maligtas ka daw. Mga ganun. Okay. Ano ko, paano ka mag-disciple? Eh, dapat ligtas ka muna. Paano ka mag-disciple? Eh, hindi ka kaligtas, maliligtas ka pala pag nag-disciple ka. Aray ko. Paano yun na? Tapos akin pupulutin nun. Okay, maraming mga organization na ganyan. Kasi pumunta ako, Christian organization daw to. Isa lang ngayon ako doon. Gusto ko rin makaano ng mga Kristiyano. Para na akong ini-hypnotize ng ano. Kasi parang baling-bali ito. Okay? Sana maging ano tayo. Okay? Mag-discern natin yung maging ganyan. Okay? Mga Christian groups. Meron mga happy-go-lucky rin doon. Mga pan-centered. Okay? Yan pa. Having form of godliness of denying the power thereof, from such turn away. Okay? Sabi ng Bible, turn away. Takbuhan mo yan. Layuan mo yan. Okay? Huwag kang lumapit dyan. Okay? For these sorts, they are which creep into houses and lead captive silly women laden with sin, led away with diverse lust.
Okay, bakit ang babae palaging na ano? Kasi weaker vessel nga sila. Sila yung unang na deceive. Okay? Pag ang mga kalbabaihan natin ngayon, no? Ligawan lang kayo ng mayaman nako. Ibigay sa iyo ang gusto mong iPhone 17, bibigyan kita. Kotse, bibigyan kita. Pag-aaralin kita. Ako, pag ginanong kayo ng mga kalalakihan ako, ako po, kung bibigay kayo o tatayuan nyo, magre-refuse kayo. Ibibiling kayo ng mga lalaki, alam niyo ba yan? Mga kababaihan ng Diyos. No? Sa sanlibutan, bibiling kayo niyan. Ibibigay lahat ng gusto nyo. Baka pag may nag-I love you sa inyo, patay na kaagad, bigay na kaagad kayo. Yes. Dahil na pag mayaman ako, bibiling talaga kayo. Nasabi ko sa inyo, pinapaalalahanan tayo sa salita ng Panginoon. Mga kalalakihan, ganun din. Okay? Bibilin din kayo ng mga babae, alam nyo ba yun? May mga babae rin na ganun. Meron bang ganun? Hindi ko naman nangyari sa akin din. Diba? May rubber shoes, no? Kayo. Huwag lang no? Reprobate. Hindi, namimili rin yun. Discernment is not optional. God's people must recognize this deception, testing every teaching, and remain separate from ungodly influences. Okay, mga papasok ng college, nandiyan na kayo para kayong sila Daniel. Wala na, active na kayo Nandun na kayo. Anong gagawin nyo? Tumayo kayo sa inyong pananampalataya. Okay? But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Diyan sa verse 13. Our first point, dapat nating ma-discern. Okay? Binigyan tayo ng maayos na instruction, maayos na description. Anong dapat nating gawin? Alamin, i-discern. Okay, pero this time requires spiritual discernment. Okay, minsan hindi yan tayo nakikita natin pag na-cloud na tayo ng sanlibutan. Okay, lagi mong pinapanood, lagi mong naririnig, lagi mong ginagawa. Okay? Pag clouded ka na, hindi ka na magkakaroon ng tamang judgment. Second, godly living will face persecution. Sabi sa 2 Timothy 3:10 to 13, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Okay, si Paul, hindi alien sa kanya. Si Timothy, hindi alien sa kanya si Paul. Okay, ang ganda nga yung ginagawa ngayon natin, yung ating discipleship. Okay? Yung buhay namin, open book po yan. Pasensya na kayo, hindi kami perfect. Pastor, ako, si Daddy, mga tinitingala natin dito. Tinitingnan natin. Hindi kami perfecto. Okay? Pero open ang aming buhay para sa inyo. Okay? Si Paul ganun din kay Timothy. Alam ni Timothy yung persecution, yung affliction, okay, nangyari kay Paul sa Antioch, sa Iconium, sa Lystra. What persecution I endured. Okay, maganda doon, yung mga persecution na in-endured ni Paul. Okay, naging magandang halimbawa si Paul kay Timothy. But out of them all, the Lord delivered me. Yung pinakamaganda doon, nakita nila kung paano gumawa ang Panginoon para kay Paul. Magandang gayahin. Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Na-persecute na ba kayo?
Na-persecute na ba kayo? Tumaten kayo dito sa discerning word? Magtanong ka kung hindi ka pa nape-persecute. Yung iba sa atin, pinagbabawalang umaten. Okay, ano pa? Inaasar. Makita ka lang na maayos ang iyong damit. Naasarin ka. Okay? Pagtatawanan ka. Ginagawa mo dyan. Okay. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Okay, baliktad sa atin. Sila, worse ng worse. Nadideceive ng nadideceive, tayo ay umaayos ng umaayos. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them. Okay? Kilalanin nyo rin kung sino yung mga sinusundan nyo. Okay? Hindi wala sa ating blind faith. Okay? Sabi sa Matthew 5:10 to 12, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Okay? Sabi sa John 15:18 to 20, kung susumay niya, if the world hate you, it hate Christ first. Okay? Sa John 16:33, in the world ye shall have tribulations. Okay, takot na takot ng mga maraming mga Kristiyano ngayon sa tribulation. Yung kinaano ko kay Pastor na pag-usapan ulit natin yun. Eh, hindi na dito. Sabi ng Panginoon sa John 16:33, in the world ye shall have tribulation. Ang hinaw nun. Hindi yun malabo. Okay? Application, do not measure success by comfort. Okay? Mame-measure mo ba ang success sa comfort? Marami na akong sasakyan, marami na akong bahay, ang dami ko ng ari-arian. Ano ba? Nakakatulog ako ng masarap sa aircon. Ano mga comfort na gusto natin? Nakakain ko ang gusto kong makain. Diyan mo ba mame-measure ang success? Measure it by faithfulness to God's truth despite pressure, criticism, and hardship. Okay? Third point, continue in the truth you have learned. Okay, sabi dun sa 14 and 16. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing whom thou hast learned them. Okay? Ang pinakamahirap yung mag-continue. Alam niyo ba yun? Sa umpisa, maganda yan eh. Pero pagka yung ang tawag dyan sa process ay yung nagko-continue ka na operational. Sabi yung tawag dyan, operational. Eh, pag operational na, tumatakbo na yan, okay na yan. Ganun ba yun? Okay. Pag sinabi mong operational, nakikita mo ngayon yung mga flaws. Okay? Pag umuulit yung process, pagka umuulit, nakikita mo ngayon yung pwede mong i-improve. Hindi yung constant ka na lang na gano'n. Every Sunday, ganun na lang ako. Gusto mo rin naman magturo, di ba? Gusto mo rin naman mag-preach. Gusto mo rin namang magamit sa soul winning. Okay? Kung hindi mo pa yan nagagawa, may rami ka pang kailangang i-improve. Gusto kong umattend ng every Thursday, Sunday. Yan man gusto mo ma-improve sa sarili mo. Gusto ko rin magaling ako magsalita. Yan, simple lang. Matuto akong magsalita ng maayos. Hindi ako kinakabahan. Hindi ako natatakot. Okay? Gusto ko rin magsaulo ng mga memory verses. Hindi naman magpapaano sa atin. Alam niyo, magsaulo kayo ng mga memory verse. Magbasa kayo ng Bible. Yun yung magbibigay sa inyo ng confidence eh. Okay? Wala nang iba sa inyo magbibigay ng confidence. Salita lang ng Panginoon.
Okay? Continue in truth that you have learned. Okay? Huwag niyong ibato lang, no? Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na nagtuturo ko. Binato mo na naman yung notebook mo eh. Pagdating mo sa bahay, binato mo yung notebook. Tapos na ako dyan. Okay? Pagdating mo sa bahay, yung mga lesson mo, basahin mo lang uli, kahit na i-glance mo lang sila, ay, yun nga, kasi may natutunan ko. Para pag tinanong ka kinabukasan, anong natutunan mo? Wala akong maano eh. Ano ba natutunan ko? Wala lang. Parang dumaan lang siya. Parang palipas oras. Yung nilaro mo kagabi, natatandaan mo pa ba kung anong pinagagawa mo doon? Yung mga nag-games, yung nilaro nyo kagabi, pare-pareho lang naman yun. May kalabang ka, tataluin ka, mo, manatalo ka minsan, mananalo ka. Parang dumadaan lang yun. Huwag nyo gawin ganun ang salita ng Panginoon. Dadaan lang sa inyo. Walang kabuluhan yun. Dapat yun, ninanamnam nyo itong sinasabi sa akin ng Panginoon. Ito dapat kong gawin. Hindi yung dadaan lang sa'yo, parang palipas oras. Sabi sa Joshua 1:8, alam natin to. Meditate on God's Word day and night. Okay? Sa Psalms 1:1-3, the blessed man delight in the law of the Lord. Alam natin yan. Para siyang tinanim sa gilid ng river. Okay? Hindi na withered yung kanyang mga leaves. Okay? Yung fruit niya, nandun. Yung bunga niya, nandun. Sabi sa Proverbs 4:20-22, attend unto God's word. Okay? Sabi sa John 8:31-32, continue in my word. Okay? Pag-aralan natin sabay-sabay ang salita ng Panginoon. Ganitong paraan. Pero pag wala na kayo dito, sinong magpapaalala sa inyo na aralin niyo yung salita ng Panginoon? Sino? Sarili mo na lang. Sabi sa Hebrews 2:1, give earnest heed to what you have learned or heard. Okay? A believers who continually study and obey Scripture will remain grounded even when error and deception increase. Okay? Pag alam mo ang salita ng Panginoon, hindi ka malilito. Hindi ka ma-confuse. Ano ba ito? Tama ba itong ginagawa ko o mali? Okay? Fourth point, the scriptures are sufficient for every believers. Okay, basahin natin ulit yung 2 Timothy 3:16-17. Kompleto po yan. Walang kulang. Basahin po natin ulit. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Doctrine, what is right? Sinasabi sa atin dyan, ano ang tama? Tinuturuan tayo ng doktrina. Reproof, what is wrong? Anong pagkakamali? Anong mali? Correction, how to get it right. Paano natin itatama ang mali? Instruction in righteousness, how to stay right. Paano ka mananatiling tama? The Bible is God's breath, trustworthy, sufficient for doctrine, correction, growth, spiritual maturity. Kompleto ang salita ng Panginoon, hindi yan nagkulang. Perfect. Purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them in this generation forever.
Ang buti ng Panginoon. Second Timothy 3 teaches us for essential truth. Discern the danger of perilous times, endure persecution for righteousness, continue in biblical truth, trust in sufficiency of Scripture. Basahin po natin sa 2 Timothy 3:14. Dito po tayo magtapos. Basahin po natin, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Yung mga salita na to, tinuro ng Panginoong Hesus kay Paul, inaral niya yung Old Testament, pinamuhay niya yung kanyang napag-aralan at kanyang natanggap at binabahagi niya ngayon kay Timothy. Hindi lang kay Timothy, kundi sa lahat sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagpapaalala ng inyong mga salita. Kami, Panginoon, ay nasa mahirap na panahon, dangered na panahon, perilous na panahon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Hindi mo kami iniwan, Ama, sa ganitong sitwasyon. Salamat, Panginoon, kami patuloy mong binibigyan ng katalinuhan, binibigyan ng pagpapaalala na kami manghatangan, Panginoon, sa inyong mga salita. Wala kami ibang pagkukuhanan ng aming lakas, Panginoon, kundi sa ilang mga salita. Salamat po muli sa umagang ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.